Ngayon po ay pandaigdigang araw ng mga namamanata sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigiliw kong kapatid, ibinagdiriwang natin ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises, ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga taong nananabik para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit na ito, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo'y magpuprosisyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalo sa pinaghati-hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Pakitaas po ang inyong mga kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag na tunay. Ikaw ang pinanggagalingan ng iyong inilalaganap na tanglaw. Paningningin mo ang aming kalooban sa iyong kaliwanagan upang sa aming pagdadala ng ilaw sa iyong banal na tahanan ay magpagindapat na kami masayang humarap sa liwanag ng iyong kadakilaan. Si Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Halina tayo'y lumakad sa Panginooy humarap, kapayapaan niya at galak ay taglayin nating lahat, sumambat magpasalamat. Si Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng puon nating may kapal. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong simbahan ay taos pusong nagpapasalamat para sa pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa 5.5 na umagang banal na misa. Awitin natin ang pambungad na awit. Gloria in excelsis Deo.
Maaari na pong patayin ang mga sindi ng kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiba sa mga tao at ngayoy dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Malakias, may isang tagapagpahayag ang isusugo upang ihanda ang sambayanan para sa kanilang pagtatagpo sa Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahakarap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Hinihintay ng mga Hudyo ang maluwalhating pagdating ng Panginoon na siyang huhusga sa lahat. Magsakakatawang tao si Jesus upang maging maawaing tagapamagitan natin sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya
ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip, dahil diyan ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Azer. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod
sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palapakan natin ang Panginoon. Maligayang pagdating dito po sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. At bahagi na rin ng kultura ng panahong ito na ang bawat panganay na isinisilang ay itinatalaga sa Panginoon. Kung kaya, ginampanan ni Jose at ni Maria ang mga magulang ni Jesus na siya ay dalhin sa templo. Pwedeng hindi na gawin ito dahil siya mismo ay anak ng Diyos, pero bilang pagtupad at pagtugon sa kanila pong responsibilidad, kung kaya dinala si Jesus doon sa templo, at ito na rin ang naging katuparan ng pangako ng Panginoon ng kaligtasan, pangako ng Panginoon dito sa dalawang karakter na binanggit sa Ebanghelyo natin, si Simeon at si Ana, na sinabi nga rin sa kanila na hindi sila mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang Panginoon o ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ngayon, nakita na nila kung kaya sila ay nagpuri at nagpasalamat. At sinabi ni Simeon, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Sabihin niyo nga po, kunin mo na ako, Lord. Parang ayaw niyo. So, ibig sabihin, hindi niyo pa nakikita ang Panginoon? O ayaw natin makita ang Panginoon? Nasaan ba tayo dyan? Sa puntong ito, kayo ay yung mga magkakaklase sa 5:30 ng umaga. Karamihan sa atin mga senior na. Karamihan sa atin talagang malapit na sa finish line. Pero ano ba ang laman ng dasal natin? Mahabang buhay pa rin ba? Ayaw ba talaga nating hangarin? Di ba natin talaga pinagdarasan na, Lord, sana makita na kita. Lord, sana kunin mo na ako, Lord. Kasi kung hindi yan ang laman ng ating mga panalangin at hindi tayo handa o hindi natin ihahanda ang ating mga sarili, edi enjoyin mo lang ang buhay mo. Huwag kang magmukmok, huwag kang malungkot. Mas maging masaya ka. Kasi anong saysay ng buhay, na nabubuhay tayo sa araw-araw, pero ayaw mo namang mabuhay. At lalong-lalo na kapag sinasabi ng karamihan na, huwag muna, Lord, marami pa akong misyon. Ano pa bang misyon ninyo? Na hindi nyo pa sinisimulan. Patapos na tayo. Hindi mo pa sinisimulan. Kailan mo sisimulan yan? Kaya nga ngayon, bahagi ng ating liturhiya, sa simula ng ating pagdiriwang, nagkaroon tayo ng pagbabasbas ng mga kandila. Sinindihan pa natin yung mga kandilang yan. Nagpapaalala sa atin na si Kristo ang liwanag. At yung hamon din sa atin, na dalhin natin ang liwanag na ito. Lalo pa sa panahon ngayon, kailangan natin ng liwanag dahil nagkakaroon tayo ng parabang marami sa mga tao nagdududa, may pag-asa pa ba? May maganda pa bang mangyayari sa ating lipunan, sa ekonomiya, sa ating politika, sa ating reliyon? May pag-asa ba? Sa tingin niyo ba? Kaya nga meron tayo nito, na dapat lahat tayo ay magsilbing liwanag. Sabihin niyo nga po, liwanag.
So, nasaan ang mga liwanag na ito? Hindi tayo pwedeng maiwan lang sa nagpabasbas tayo ng kandila para pag bumabagyo, sisindihan mo, pangontra sa kidlat. Sa bawat pagsisindi natin ng kandilang iyan na inyong pinabasbasan, mapaalalahanan tayo na tayo ay dapat na nagdadala ng liwanag sa bahay ninyo, sa komunidad, sa lipunan. Lalo na sa, pwede nga lang tarakan, sindihan natin, ano yung tawag dyan? Turukan natin ng kandila, itong House of Representatives, itong Senate natin, para nang sa ganun maliwanagan sa mga ginagawang mga korupsyon, pagnanakaw. Bakit ayaw nating sindihan ang ating mga kandila? Bakit ayaw nating dalhin ang liwanag ni Kristo? Kung pwede nga lang, sa pagboto ninyo, dala-dala niyo yung kandila habang nagpipill up kayo, habang sa balota, dalhin mo ang liwanag. Kung pwede nga lang talaga Para na ang pipiliin ko ay ito, sa tulong ng liwanag ni Kristo. Bakit ba hindi tayo nagigising sa responsibilidad na ito? Bakit nagiging madilim ang paligid? Bakit nagiging madilim ang kinabukasan ng mga kabataan? Ayaw nating sindihan ang ating mga kandila. Ayaw nating pagliwanagin. Napakaraming tao na halos tutusin, higit sa kung ano man na bilang, maraming Katoliko. Pag sinabing Katoliko, sumusunod kay Kristo. Bakit sa mga ganitong pagkakataon ayaw nating gamitin ang liwanag na binibigay sa atin ni Kristo? Sabihin nyo nga ulit, kunin mo na ako, Lord. Ano ba? May silbi pa ba ako? Di ba? Yung purpose ko ba, ginagamit ko? Ano ba? Kasi baka wala naman tayong silbi na. Puro reklamo, puro angal, puro ayuda na lang, ayuda. Maswerte siguro, Ito kayo po mga nandito, Pag nagkasakit kayo, talagang wala kayong problema sa gastos, Di kayo namumblema sa pambili ng gamot. Tingnan nyo yung katabi ninyo kung may kaya, Mukhang pwedeng mag-St. Luke's, mag-Makati Med, Wala, hindi natin tinitingnan na, marami tayong kapwa na talagang walang-wala at kailangan ng liwanag. Kailangan magliwanag ka. Hindi lang ang kandila, kundi yung nagdadala ng kandila. At tayo yan. Kaya nawa, sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo, patuloy nawa natin magampanan ang ating pong mga misyon na maging tagapagdala ng pag-asa sa tulong ng mga aral na natututunan natin na binibigay ng Diyos sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis si Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ng iyong kagandahang loob na kinamtan ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas na pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.